Ngayon, tutok tayo sa pinakabagong balita sa politika. 3 buwan na lang bago ang botohan sa Israel sa Oktubre 27. Magwawagi kaya si Benjamin Netanyahu o magagawa kaya ng change block na maisakatuparan ang pagbabagong yon? Batay sa bagong survey ng Channel 12 News, lalo pang lumalakas ang kalamangan ng partido ni Gadi Eisenkot na Yeshar. Ipinapakita ng survey na ang Yeshar ang mangunguna sa halalang pambatas na may 24 na pwesto. Kasunod ang partido ni Benjamin Netanyahu na Likud na makakakuha ng 23. Susundan sila ng Together Party ni Naftali Bennett o Yahad na may 15 pwesto. Sinusundan ng Democrats ni Yair Golan na may 11 at Israel Beitenu ni Avigdor Lieberman na may 9 na pwesto. Para matulungan tayong maintindihan ito, inimbitahan natin si political analyst Gil Hoffman sa studio. Matagal ang polling at mahirap magbigay ng maraming pagtatasa ngayon. May mahigit 3 buwan pa bago ang eleksyon. Gayunpaman, malaki ang iniusad ni Gadi Eisenkot. Walang duda doon. Ano ang mga natutunan mo sa pinakabagong survey? Na nagiging laban ito ng dalawang tao. Laging kailangang humanap ni Netanyahu ng makakalaban at ipalabas na masama sa mga tao ng Israel. At kaya si Gadi Eisenkot ang gagawin niyang kalaban at ipalalabas na masama. Noong konti pang suporta kay Eisenkot, hindi naman malaking issue yon. Ngayon, pakiramdam ni Netanyahu ay nanganganib siya at hindi siya pinapayagan ni Trump na atakihin ang Iran, kaya may iba siyang tatargetin. Ano ang masasabi mo tungkol kay Naftali Bennett, dating punong ministro, pati ang Bayit Party na oposisyon na maraming haka-haka nang magsama-sama sila? Ano na ang pinakabagong balita tungkol dyan? Nakakadismaya talaga. Para kay Naftali Bennett at may ibang survey na mas malala pa ang resulta para sa kanya. Inisip pa niyang tatanggapin siya ng bukas palad bilang kandidatong maging punong ministro. Sa mga eleksyon dito, labanan ng personalidad, hindi ng mga issue. Kaya ang kandidatong hindi si Netanyahu ay otomatikong nakakakuha ng maraming suporta mula sa mga tao na baka mas gusto pa sana si Naftali Bennett o iba pa na maging punong ministro. Ang pangunahing layunin nila sa eleksyong ito ay mapatalsik si Netanyahu. At kung sino mang kandidato ang hindi pangunahing kandidato na gagawa niyan ay siguradong mahihirapan. Panahon na naman ng eleksyon kung saan nagsisimula na ang laban sa mga patalastas. Ngayon, AI na patalastas ang nanghingibabaw. Medyo pangit talaga sila. Yung iba naglabas pa ng kontra patalastas. Bigyan kami ng update sa mga mensahe ngayon mula kay Benjamin Netanyahu, tugon ni Gadi Eisenkot, at ilang sandali lang ang nakalipas, may bago ring patalastas mula kay Benny Gantz. Sige, naglabas si Netanyahu ng patalastas na nagpapakita kay Gadi Eisenkot na tumatakbo papunta, sa simula ay parang tumatakbo siya papunta sa isang sundalo. Ayos, natutuwa ako nakikita mo ito dyan sa screen. At pagkatapos ay nilampasan niyang sundalo, pagkatapos niyakap niya si Mansour Abbas. Ito ang pangunahing kampanya ni Netanyahu. Ang paraan na sasabihin niya na si Eisenkot ay katumbas ng mga Arabo. Pwede mo itong tawaging rasista, gaya ng ginawa no ni Netanyahu. Pero ganyan talaga. At syempre, sinabi ni Eisenkot na si Netanyahu ang nagbigay legitimasyon kay Mansour Abbas. Si Benny Gantz ang gumagawa ng dapat sana ay ginawa ni Gadi, ang maglabas ng sariling patalastas. Ipinapakita doon si Netanyahu na tumatakbo palayo mula sa parehong tao at niyayakap ang ultra-orthodox na kandidato. Si Goldknopf ay may hawak na karatula na nagsasabing, mamamatay kami kaysa madraft. Kaya naging pangit ang sitwasyon pero sinusubukan pa rin nilang palakasin ang mensahe nila. Lahat naman sila ay mali sa ilang paraan. At makikita natin mula ngayon hanggang sa araw ng eleksyon ang maraming pagbabago sa political na mapa. May ulat ngayong gabi sa Channel 13 na si Mansour Abbas ay babaguhin ang kanyang partido upang maging isang pinagsamang partidong Hudyo-Arabo. Nakausap pa nga niya si Yoav Segalovich, dating Deputy Minister ng Yesh Atid ukol sa pagtakbo sa kanyang listahan. Marunong mag-Arabe si Segalovich at baka tumakbo gamit ang ibang pangalan imbes na Raam, na ang ibig sabihin ay United Arab Party. Maaring magkaroon ng Arabong partido sa kanan.
Si Joseph Haddad, ang aktivistang sobrang pabor sa Israel, ay tinitingnan ang posibilidad na bumuo ng sarili niyang partido na maaring tumakbo sa eleksyon ito. Pinag-usapan ng kampo ni Netanyahu ang pag-alok sa kanya ng nakalaang pwesto sa listahan, pero mas gusto ni Joseph Haddad na maging leader ng sariling partido. Marami pang desisyong gagawin sa natitirang 77 araw manina. Marami pang desisyong gagawin at tiyak na may mga patalastas pa tayong makikita na katulad ng mga nakita na natin. Political analyst na si Jill Hoffman, salamat sa pagpunta sa studio. Maraming salamat, gaya ng dati.